Mateo chapter 6 verse 19 to 21, ito ho ang title ng mensahe natin. Store up for yourselves treasures in heaven. Mag-impok kayo ng yaman sa langit. So ito ho, basahin ko lang. Mateo chapter 6 verse 19 to 21, do not store up for yourselves treasure on earth, where moth and vermin destroy, and where thieves break in and steal. Yan, may mga magnanakaw na pumapasok. But store up for yourselves treasures in heaven, where moth and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Okay, sa Tagalog, balikan na natin. Huwag kayo mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang insekto, kalawang at may nakapapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit, do'y walang naninirang insekto at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagat kung saan naroon ang inyong kayamanan, ay naroon din ang inyong mga puso. Mga kapatid, di ba kayo nagtataka sa bagyo? Sunod-sunod na bagyo. Sabi ko, nung unang bagyo, ang tanong agad namin nung isang teacher na babae, sabi niya, Pastor, hindi kaya may pangungusap ang Diyos sa bagyo? Tingin nyo, may pangungusap ang Diyos sa bagyo? Kung hindi pa naman tayo na nakausap ng Diyos sa unang bagyo, nagpadala uli ang Diyos ng panibagong bagyo, para kausapin tayo at ipaliwanag sa atin na ang mga bagay sa sanlibutan ito kayang i-wash out anytime. Amen? Kaya sabi ko, Lord, ganda ng paliwanag ng Panginoon eh. Isipin mo, pag may bagyo, pinapaalala ng Panginoon na kahit yan napakaganda ng istruktura ng bahay na pinundar mo, napakaganda ng position mo, sa isang igla, pag pinadaanan niya ng mga dilubyo ng sanlibutan ito, wash out. Kaya ho walang permanente sa sanlibutan. Kaya ho itong mensaheng ito, connected to sa pag-aaralan natin ngayon, dahil gusto ng Panginoon sa oras na ito, wag lang yung kayamanan sa sanlibutan yung ating establish, which is hindi masama. Amen ho ba? Hindi ho masama kung may ipon ka sa bangko. Hindi masama kung maganda o yumayaman tayo. Hindi ho masama lahat yan. Pero kung yan lang ang yaman mo, lugi ka. Amen. Lugi ka kung ang lahat ng yaman mo lang ay pang sanlibutan lang. Kasi nawawash out. Ayan nga, sabi dito, ninanakaw. Kaya ho, aayusin natin yung kaisipan natin sa oras na ito. Okay. Ang tanong dito, what does it mean to store up treasure in heaven? Hindi ho natin yan basta maunawaan, dahil sa atin ho, sa literal nating kaisipan, pag sinabing nag-iipon, nag-iimpok, literally, may nilalagay ka. Tama? Pero ho ito, ang pinag-uusapan, pag sinabi yung mag-impok tayo ng yaman sa langit, ang pinag-uusapan ho dyan, spiritual perspective. Mga spiritual na pananaw. Pangalawa, heavenly perspective. Pag sinabi yung kayamanan sa langit, tinuturuan tayo ng Panginoon na magkaroon tayo ng pananaw spiritual na ahead dito sa mga bagay sa sanlibutan. Okay? Sabi dito, focus on eternal treasure with eternal value and impact. Yan ho ang gusto ng Panginoon ipabatid sa atin sa oras na ito. Alam niyo ho bang mayroong 3 T na binigay sa atin ng Panginoon na dapat ho natin yan gamitin dahil nandito tayo sa sanlibutan. Mayroon tayong time, mayroon tayong talents, at mayroon tayong treasure. Lahat ng tao na nabubuhay sa mundo, yung buhay na may buhay, normal. Lahat yan meron siya. Ang problema sa time, talents, and treasure ng tao sa sanlibutan, perishable. Naglalaho, nawawala, kumukupas. Ngayon, ang tanong natin, paano natin yung time, talents, and treasure natin, magkakaroon siya ng eternal value? Ito hong mga bagay na ito ay kailangan mong ibigay, kailangan mong i-invest kanino? Sa Diyos. Para yung time, talents, and treasure mo, magkaroon siya ng eternal value. Tandaan niyo ho, yung buhay, yung oras na mayroon ka, pahiram lang ho yan. Pakisabi sa katabi mo, yung time mo, pahiram lang yan. Amen po ba? Naniniwala po ba kayo doon? Pastor, gusto kong magkaroon ng eternal value, lahat ng pinahiram, lahat ng mga bagay na binigay sa akin ng Diyos, gusto kong magkaroon ng eternal value, then invest it sa Diyos. Amen o? Kaya po ba natin yan? I-invest natin sa Diyos. Amen. Balikan ko lang ang mensahe natin, store up for yourselves treasures in heaven. Mag-impok tayo ng kayamanan sa langit. Kung wala ka pang na-impok, panahon na para malaman mo kung paano. Okay. May inipon o may inimpok ka na bang bagay o yaman sa langit? Yan ang tanong. Sagot! Amen. Talaga may sumasagot eh. Ibig sabihin, kung alam mo may naipon ka na, may naimpok ka na sa langit, it means alam mo kung paano mag-ipon. Mag-impok ng yaman sa langit. Okay? Huwag kayo mag-impok ng mga kayamanan. Sabi ng Panginoon, alam niyo ho ba, yung mensahe natin ay utos ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, mag-impok kayo ng yaman sa langit. Kung ito ay utos ng Panginoon sa atin,
It means may paraan para ho makapag-ipon tayo ng bagay o makapag-ipon tayo ng espiritual na bagay sa langit. Mag-ipon o mag-impo kayo ng kayamanan sa langit. Amen. Balikan ko lang sana ho yung husay natin pag-iipon sa mundo, pag-iipon literally, sana ho ma-apply natin pagdating natin sa espiritual na bagay. Ngayon, ang sasagutin natin, yung mensahe na ito, which is sasagutin ng Biblia, how to store up for yourselves treasures in heaven. Alam nyo, ang sagot, wala doon sa Matthew chapter 6. Dahil pag binasa natin, puro lang naman cushion na nandoon, na wag daw tayo mag-ipon dito sa sanlibutan. May utos na pangalawa, sabi ng Panginoon, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit. Utos yun, pero wala ka makikita na paraan kung paano mag-ipon. Pero sa oras na ito, sasagutin siya ng Matthew chapter 19, verse 16 to 22. Dito sasagutin ng Panginoon kung paano ang mag-impok o mag-ipon ng yaman sa langit. Handa ka na ba? Amen. Gusto mo bang mag-ipon ng yaman sa langit? Amen no. Okay, tuloy natin. So ang sagot na unang Panginoon kung paano mag-ipon ng yaman sa langit ay sa Mateo chapter 19, verse 16 to 22. Yan ang kwento ng binatang mayaman. Amen. Ang tanong lang naman ho ng binatang mayaman, sabi niya, Guro, anong mabuting bagay ang dapat kong gawin upang magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? Pastor, bakit gano'n naman ang tanong, buhay na walang hanggan, tapos ang ating pag-aaralan ay kung paano magkaroon ng kayamanan sa langit? Alam niyo, yung kayamanan sa langit na tinutukoy ay buhay na walang hanggan. Kaya sabi ko sa inyo, hindi siya literal na mag-iimpo ka talaga doon ng yaman, na pagdating mo doon ay meron akong pera sa langit, hindi ho yun. Ang pinag-aaralan natin dito ay yung eternal na buhay. Sabi ng binatang mayaman, Lord, paano ho ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Sinagot siya ng Panginoon sa 21, sabi ng Panginoon, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. So, andito ang sagot. Andito ang sagot sa verse na ito, sa chapter na ito, nandito ang sagot, at tatlo ang sagot ng Panginoon kung paano tayo magkakaroon ho ng kayamanan sa langit. How to store up for yourselves treasures in heaven. Number 1, okay, take note, inote nyo po ito ha. Number 1, para magkaroon ka ng kayamanan sa langit, ang una mong gagawin at dapat mong matutunan ay sumunod ka sa utos. Okay? Keep the commandments. Yan ang sabi. Sabi dito ho, sapagkat ang great commandments mo ay naglalaman siya ng the great moral laws of God. Pag binasa nyo ho ang 10 utos, wala hong pakay ang 10 utos, kundi turuan tayong mamuhay ng tama sa sanlibutan ito. Umasal ng maayos, umasal ho ng wasto, para sa harapan ng Panginoon, katanggap-tanggap tayo, at the same time, namumuhay tayo sa sanlibutan na maayos ang ating puso. Amen po? Yan daw ang unang gagawin para magkaroon tayo sa langit ng yaman, sundin natin ang utos ng Panginoon. Mateo chapter 19 verse 17, sumagot si Jesus, bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Isa lang ang mabuti, ngunit kung nais mong magkamit ng buhay na walang hanggan, take note, ang ating ditong sinusolve, ang ating ditong inaalam kung paano magkaroon ng buhay na walang hanggan, ang sabi ng Panginoon, sundin mo ang utos ng Diyos. Amen. Amen po ba? Tingnan niyo ang sagot ng binatang mayaman. Ngayon, kung ito lang talaga ang susi, sabi ng binatang mayaman, tingnan niyo ang sabi niya. Alin sa mga iyon? Tanong ng binatang mayaman sa kay Lord Jesus Christ. Panginoon, saan sa mga iyon ang valid para magkaroon ako ng buhay na walang hanggan o kayamanan sa langit? O, sabi niya, tanong niya, sumagot si Jesus, huwag kayong papatay, huwag kayong mangangalunya, huwag kayong magnanakaw, huwag kayong sasaksi na walang katotohanan. Sabi dito, igalang mo ang iyong ama at ina. Mga kapatid, napakagandang verse niyan. Gusto ba mag-impok ng yaman sa langit? Mga anak, igalang nyo ang inyong ama at ina. Amen. Alam nyo ba, sa 10 utos, isa lang doon na may pangako. Alam nyo ang may pangako lang, igalang mo ang iyong ama at ina. Anong pangako ng Panginoon? Sa gayon, giginhawa ka at lalawig ang buhay mo sa sanlibutan ito. Susi para magtagumpay at mapagpala ang buhay sa mga anak, igalang mo ang iyong mga magulang. Amen po ba? Then sabi ng Panginoon, yung utos na yan, may kalakip yan 2 pangako. Isipin nyo yung napakaganda ng pangako. Giginawa ka at lalawig ang buhay mo sa sanlibutan at the same time, pag ginawa natin yon, nagkakaroon pa tayo ng treasure sa langit. Amen po ba? Sana ho napapakinggan to ng mga bata pa lang natin. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Tingnan nyo ang sagot ng binatang mayaman. Sinabi ng binata, sinunod ko na po ang lahat ng iyan. Ano pa po ang dapat kong gawin? Medyo may pagkaangas.
Pero ho, dito sa verse na ito, yung unang step natin para magkaroon tayo ng kayamanan o makapag-impok tayo ng yaman sa langit, kung susundin natin ang mga utos ng Diyos, ang sinasabi ng verse na ito, hindi sapat. Amen po ba? Kasi kung sapat na ito, wala nang reason para dagdagan pa ng Panginoon ang susunod na verse, kung doon pa lang ho sa verse 20, ay nasagot na ng binatang mayaman yung tanong niya, at nasagot na ng Panginoon sa kanya na yan lang ang paraan para magkaroon ka ng treasure sa langit. Pero hindi ho, may pangalawa ho tayong points na babasahin mamaya. So ano ibig sabihin dito ng keep the commandments? So andyan po yung moral law ng Panginoon. Ang sabi dito, ang problema sa binatang mayaman, he had as to the letter but not as to the spirit, which our Lord immediately shows. Okay? Ang problema sa binatang mayaman, nung sinagot niya, Panginoon, yung lahat ng sinabi mong utos, nagawa ko na pong lahat yan. Pero alam niyo ho, hindi madadaya ng tao ang Diyos. Amen po ba? Pwede mong madaya yung katabi mo, pero ang Panginoon hindi siya madadaya ng kahit na sino. Kasi yung binatang mayaman, nung sinabi niya, Panginoon, nagawa ko na pong lahat yan, sabi ng Panginoong Isus sa kanya, hindi ka makakapag-deny dahil something sa puso mo, meron ka bang tinatago. Yun yung pangalawang points natin. May tinatago yung lalaki, yes, nagawa nung binatang mayaman sa letra. Sa letra, sa salita, sa utos, nagawa ng binatang mayaman, pero hindi niya nagawa yung utos ng Panginoon sa mas malalim na paraan. Yun yung paraan na ginagawa natin sa Espiritu. Alam niyo ba, pag susunod ka sa Panginoon, hindi lang puro pisikal. Pag susunod ka sa Panginoon, mas malalim dapat doon. Dapat may spiritual. Lord, nagbabasa po ako ng Bible. Kung yung pagbabasa mo ng Bible, literally, pang-literal lang ang ginagawa mo para makita ng tao, para malaman ng mga tao, hindi po. Kailangan, pag ginawa mo ang isang bagay, kailangan malalim. Okay ho, malalim na dapat maabot natin yung requirements ng Panginoon. Ang requirements ng Panginoon, kailangan gagawin natin ito sa espiritong gawain. Yan. Pangalawa, yan. Ito ang problema. Ang problema sa binatang mayaman, yes, sinusunod daw niya lahat ng utos ng Panginoon, which is yan ang unang step para ho tayo magkaroon ng yaman sa langit. Pangalawa, nung nakita ng Panginoon ang puso ng binatang mayaman, ang sabi ng Panginoon, surrender your heart to God. Yun ang pangalawang puntos natin. Gusto mo magkaroon ng yaman sa langit, isuko mo sa Diyos ang iyong buhay. Isuko mo sa Diyos ang iyong puso. Mamaya alamin natin kung bakit yan ang ginamit kong, yung puso ang ginamit ko dyan. Sumagot si Jesus, kung ibig mong maging ganap, kasi hindi pa siya ganap, dahil sinusunod niya lang ho ang mga utos ng Panginoon, pero hindi ho galing dito. Yan. Sabi dito ng Panginoon, sige, gusto mo talaga maging perfect, gusto mo talaga maging ganap, ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian, at ipamahagi mo sa mga mahihirap. Naalala niyo yung verse natin kanina sa pinakauna? Kung nasaan ang iyong puso, nandun ang iyong kayamanan. Nakita ng Panginoon na itong mayamang binata na ito, ang yaman niya ay hindi ang Diyos, hindi yung sumunod sa utos ng Diyos. Ang yaman ng binatang ito ay yung literal na kayamanan na meron siya. At ang sabi ng Panginoon, gusto mo talaga sumunod? Gusto mo magkaroon ng buhay na walang hanggan? Gusto mo magkaroon ng kayamanan sa langit? Sabi ng Panginoon, isuko mo yung puso mo sa akin. Okay? Ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi mo sa mahihirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Yun ang susi. Ang susi para magkaroon ka ng kayamanan sa langit, kailangan isurrender mo sa Diyos ang iyong buong buhay. Okay, bakit natin kinonect yung mensahe ng Panginoon kanina? Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Nakita ng Panginoon, sumusunod yung binatang mayaman, pero hindi ho wholeheartedly. Hindi ho sagad. Ito ang problema sa atin. Sino dito ang sumusunod sa Panginoon, pero ayaw niyang isagad yung pagsunod niya? Lord, susunod ako sa iyo, Panginoon, pag linggo lang. Pero pag Lunes hanggang Sabado, hindi ako susunod sa iyo. Hindi wholeheartedly. Ang hinahanap ng Panginoon na pagsunod, kailangan ho, Lunes hanggang Linggo, buong linggo. At hindi lang ho buong linggo, hanggat nabubuhay ka, kailangan i-offer mo sa Diyos ang iyong buong puso. Dahil ang requirements ng Panginoon para makabuild ka ng yaman sa langit, makagain ka ng buhay na walang hanggan, ano po ang sabi? Kailangan sinusuko ang puso sa Diyos. Ang tanong ko sa oras na ito, baka ho may mga laman-laman pa ang puso natin na hindi ho gusto ng Panginoon. Kapatid, sa oras na ito, hindi mo pwedeng itago yan. Yes, may tatago mo yan sa magulang mo, o yung mga magulang pwede mo itago yan sa mga anak mo, pero ito ho ang tunay, hindi mo may tatago sa Diyos kung sino talaga ang yaman ng iyong puso. Amen o? Kaya sabi ng Panginoon, pangalawa kanina,
surrender your heart to God. Okay. So, surrender your heart to God. Ang nakapaloob po dito sa ating pangalawang points na ito, andyan po yung God's. Ano nakita nyo sa word? Maliit na G. Dahil yung God's na yan, na meron tayo, ang lahat ng tao, alam nyo sa totoo lang, lahat ng tao ay may Diyos-Diyosan. Yun ang mahirap. Galit na galit ang Panginoon Diyos sa mga Israelita nung unang panahon dahil sa maliit na Diyos na ito. Okay, sabi ng Panginoon, sige, gusto mo sumunod sa akin, tanggalin mo yung Diyos-Diyosan mo. Sino yung Diyos-Diyosan ng binatang mayaman? Yung kanyang kayamanan. Alam nyo, may mga something tayong Diyos-Diyosan sa ating puso na hindi natin nire-reveal, pero kung ano yung pinaka ginagawa mo, yung mga bagay na paborito mo na kaya mong ipagpalit ang Diyos, ang tawag doon ng Panginoon, Diyos-Diyosan. Kung kaya nyo ipagpalit ang Panginoon sa isang bagay, it means yung bagay na yan, yung Diyos-Diyosan mo. Kaya sabi ng Panginoon, gusto mo talaga magkaroon ng yaman sa langit, gusto mo talaga magkaroon ng buhay na walang hanggan, isuko mo sa akin ang iyong Diyos-Diyosan. Kaya pala ho, nagpupumiglas ang binatang mayaman kasi nung binabasa natin, nakala natin literal na yaman yung pinapasuko ng Panginoon sa kanya, which is literal nga pag binasa natin. Pero ho, ang pinakakaloob-looban noon, yung puso mismo nung binatang mayaman, ang sabi ng Panginoon, isuko mo sa akin yan. Then ang kasunod ho niya na pinapasurrender ng Panginoon sa atin ay yung ating mga treasures. Then sabi ng Panginoon, ito ang pinakasagot sa tanong natin ngayon, paano mag-invoke ng yaman sa langit? Paano magkaroon ng buhay na walang hanggan? Yes, okay yung sumunod sa utos ng Panginoon, pero kapos. Pangalawa, pag sinuko natin ang buong puso natin sa Panginoon, yes, tama. Pero ito ho ang pinakapinali na sagot ng ating tanong kanina. Paano magkaroon at mag-invoke ng yaman sa langit? Ang pinaka-final na sagot, mga kapatid, follow Christ. Yan ang pinakasagot ng Biblia kung paano mag-invoke ng yaman sa langit. Amen po ba? So, ibig sabihin, tayo mga nandito, tayong tinawag natin ng ating mga sarili, mga followers of Christ, kapatid, meron ka ng yaman sa langit. Amen po ba? Ba't malungkot pa rin kayo? Kasi nga ho, tayo bilang mga tao, ang gusto natin literal na yaman. Mga kapatid, ang pinag-uusapan natin, itong yaman na ito, hindi ito nawawash out. Ang yaman na pinag-uusapan natin dito, hindi ito lang kayang bili ng pera. Itong yaman na pinag-uusapan natin, ito yung tunay na yaman na wala ang iba. Amen po ba? Follow Christ. Kung gusto mo magkaroon ng yaman sa langit, kung gusto mo magkaroon ng buhay na walang hanggan, sabi ng Panginoon, sa binatang mayaman, sumunod ka sa akin. Mateo, pagkatapos, bumalik ka at sumunod ka sa akin. Okay, sabi ng Panginoon sa binatang mayaman, sige, sundin mo ang utos ng Diyos. Sabi ng binatang mayaman, Panginoon, nasusunod ko ng lahat yan. Okay, nasusunod mo pero hindi buong puso. Okay, sabi ng Panginoon, okay, pangalawa mong gagawin, kung sumusunod ka lang din naman sa utos ng Panginoon, ito mo na, ibigay mo na ang buong puso mo sa Kanya. Pero yung last, sabi niya ng Panginoon, sumunod ka sa akin. Ba't kailangan sumunod? Ang pagsunod ho ay confirmation na ginawa mo yung una at ginawa mo yung pangalawa. At bakit ho ang problema? Tinan niyo naging problema ng binatang mayaman. Pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya'y napakayaman. Hindi kayang isurrender, isuko yung kanyang Diyos-Diyosan, hindi kayang isuko yung kanyang treasure. Kaya ang kadulutuluhan, yung conclusion ng kwento, hindi nakasunod yung binatang mayaman. Bakit po? Hindi niya kayang i-give up yung Diyos-Diyosan na meron siya. Alam niyo, hindi nakita ng binatang mayaman. Excited siya nung una sa verse pa lang na binasa natin kanina. Excited yung binatang mayaman na malaman kung paano magkaroon ng buhay na walang hanggan at kung paano magkaroon ng yaman sa langit. Excited siya. Pero nung nalaman niya yung sagot, alam niyo, sa totoo lang, may mga ganyang problema tayo. Sino dito ang gustong mag-slim ang katawan? Lahat. Alam mo, tinuro na sa inyo kung anong paraan talaga. Tama? Sabi daw ho, para pumayat, ito ang gawin. Anong ginagawa? Hindi magawa. Okay? Sabi daw ho, pagka nagtatrabaho, kailangan matulog ng gatong oras, anong ginagawa? Alam natin ang sagot. Kasi may nagsabi na sa atin ng sagot. Sa experience natin, may nagsabi na. Kaya lang ang problema sa atin, may pagkaugali tayong binatang mayaman. Meron tayong katigasan ng puso. Amen, no? At yun ang gusto ng Panginoon i-remind sa atin sa oras na ito. Gusto mo ba talagang magkaroon ng yaman sa langit? Gusto mo ba talagang magkaroon ng impok sa langit na yaman? Ang sabi ng Panginoon, sige, isa lang ang pinaka-the best at ang pinaka-last na sagot ng Panginoon, sumunod ka sa akin ng buong puso,
At kailangan kailangan i-give up mo yung mga bagay, hindrance, para sa pagsunod sa akin. Then, lulugo-lugo ang binatang mayaman, umalis siya sa harapan ng Panginoon, at ang sabi dito sa mga susunod, dito na nagkaroon ng curiosity yung mga disciples, ang kasunod na passage niyan, sabi ng mga disciple, kasi sabi ni Jesus Christ, napakahirap pagharian ang mga mayayaman. Ang tanong, masama ba maging mayaman? Hindi po. Walang nakasagot. Masama po ba maging mayaman? Hindi. Hindi masamang maging mayaman. Akala ng binatang mayaman, Lord, pag sinurrender ko tong yaman ko na ito, wala na akong yaman. Hindi niya naisip. Pag sinurrender niya yung yaman niya, literally, si Jesus ang magiging yaman niya eternally. Amen po ba? Lahat tayo gusto natin magkaroon ng yaman na ito na tinutukoy sa Biblia. Ang problema lang gusto pa rin natin literal na yaman. Pwede kayang ibigay sa atin ng Panginoon yung dalawang bagay na ito? Alam niyo, pwedeng ibigay ni Lord. Kaya ingat lang tayo kasi pagdating ng panahon na nauna itong pagpapala o kayamanan dito sa lupa, huwag mo lang hayaan na malimutan mo ang nagbigay niyan sa iyo. Amen o. Ang prayer natin sa simbahan ito, yumaman kayo. Nag-agree po ba kayo dito na lahat tayo gusto yumaman? Kasi walang masama sa pagyaman. Ang delikado lang pag mayaman ka na at hindi ka prepare at hindi mo nabasa ang verse na ito, baka magaya tayo sa binatang mayaman. Kapatid, the moment na pinagpala ka ng Panginoon at may sinasabi ang Panginoon sa iyo, okay, yung binigay ko sa iyong yaman, pwede mo bang isurrender sa akin yan? Yun ang pinakamahirap na sitwasyon. Alam niyo ba ang Diyos ay matindi manubok? Binigay na si Isaac kay Abraham, tapos kukunin ng Panginoon. Naalala nyo? Pero ang Diyos na mapanubok, ikaw ang sinusubok at hindi siya. Alam niyo ba ang mga tao sa sanlibutan, kapag tinugon ng Panginoon ang mga panalangin niya, nagbabago? Nakakalimot sa Diyos na nagbibigay ng mga pagpapala. Kapatid, wag nating gawin yon. Wag nating gawin po yon. Okay. Pag sinabi mong follow Christ, hindi lang basta yan. Susunod ako, Panginoon. Lord, susunod ako sa iyo. Yun lang pala ang pinaka-requirements mo. Ang totoo, hindi kinaya yan ng binatang mayaman. Kasi nakapaloob sa follow Christ, sabi dito, to follow Christ, you must forsake all for Him. Kung gusto mong sumunod sa Panginoon, kailangan may tatalikuran ka at tatalikuran mo ang lahat. Ang hirap naman ng requirements ng Panginoon. Naalala mo, sabi ng Panginoon sa mga disciple, kung gusto ninyo maging lingkod ko at gusto niyo sumunod sa akin, kailangan iwanan niyo ang lahat. Ano ba ang kailangan natin talikuran at iwanan? Number one, kailangan natin talikuran. Kung gusto mong sumunod talaga sa Panginoon, kailangan mong talikuran ang iyong kasalanan. Amen ho ba? Tayo mga born again, nagkakasala pa. May mga time na kahit ayaw natin gawin ng isang bagay, may mga time na kahit gusto natin pagtagumpayan, problema, dahil may physical pa tayong katawan, hindi tayo nagtatagumpay. Pero magkaiba yung gumagawa ng kasalanan sa nagtatagumpay o pinagtatagumpayan ng kasalanan. Magkaiba po yun. Okay? Kung susunod ka sa Panginoon, kailangan talikuran, kailangan iwanan mo na ang mga kasalanan. Pangalawa, kailangan mo nang i-deny ang iyong sarili. Alam ko sa oras na ito, mayroon kayong mga plano. Alam ko sa oras na ito, mayroon kayong mga specific na time para sa sarili nyo. Pero alam nyo ang ibig sabihin yan, ba't ka nandito? Dininay mo yung gusto mo. Dahil alam mo sa oras na ito yung gusto ng Panginoon. Amen po ba? Ang pagsisimba po ba gusto ng Diyos? Amen. Amen po. Gusto ng Panginoon. So kailangan kung susunod tayo sa Panginoon, kailangan natin talikuran ng ating mga kasalanan, talikuran natin ang ating mga gusto sa buhay. Ang hirap kaya nito. Pag sinabi mong self-will, yan yung mga bagay na gustong-gusto mo, pero ang sabi ng Biblia, gusto rin ba yan ng Diyos? Okay? To follow Christ, you must forsake all for Him. And lastly, kung susunod ka sa Panginoon, meaning to say, you are seeking and pursuing God's will sa iyong buhay. Ngayon, susunod ka na sa Panginoon. Lord, susunod po ako sa inyo. Sinasabi mo sa Panginoon na willing kang hanapin at willing mong gawin yung mga bagay na kalooban at gusto niya sa iyong buhay. Mga kapatid, hindi biro ang maging Christian. Tandaan nyo, balikan ko lang hindi porke kilinay mo sa sarili mo na Kristiyano ka na. Alam nyo, ang pinakamahirap daw gamitin na word ay yung Kristiyano ako. Kasi ang kasunod noon, hahanapan ka ng sanlibutan ng prueba na Christian ka nga. Di ba sa sanlibutan, ito good thing sa sanlibutan. Sa sanlibutan, pwede nating dayain ang lahat ng mga tao. Halimbawa, sasabihin mo, Christian ako, magpakita ka lang sa kanila ng magandang pananalita,
magpakita ka lang sa kanila magandang kilos, sasabihin ng sanlibutan, tunay kang Christian. Pero kay Lord, di ba? Kailangan ito. Kay Lord, walang maitatago, walang maililihim, kahit paanong ganda ng binibigkas ng bibig natin, kahit ano pang ganda ng kinikilos natin, kasi sinasabi mong Christian ka, pero pag harap mo kay Lord, eto, basa niya. Amen, no? Kaya ito ho ang ating i-invest sa Diyos. Lord, kaya ang prayer ko araw-araw, sa totoo lang, ang hirap maging mabuting tao. Totoo po ba? Napakahirap maging mabuting tao sa mundong ito na napakasama. Amen. Pag sumobra kang buti, anong gagawin sa'yo ng mga tao? Aabusuhin ka. Pag sumobra kang buti, hindi ka lang aabusuhin, bubulihin ka pa. Grabe yung mga tao, pag sobra ka sa bait, binubuli ka. Pag sumobra ka sa sama, ano ba talaga? Alam niyo, sa totoo lang ho, mahirap mabuhay sa mundong ito na masama para magpakabuti. Balikan ko lang, sa biyaya ng Diyos, kaya tayo nananatili ho. At ang ating pagiging Christian, hindi dahil sa ating ginawa, kundi dahil sa ginawa ni Jesus. Amen. So, ito ho ang mga gagawin natin. So, natandaan nyo naman yung 3 puntos. And nangako ang Panginoon na the moment na ginawa natin yon, yung una, keep His commandments. Pangalawa, surrender your heart. Then lastly, sabi ng Panginoon, follow me. Okay? At sinigurado ng Panginoon na yung treasure na gusto mong maimpok, yung treasure na gusto mong makuha, yung treasure na gusto mong magkaroon sa langit, magkakaroon ka. At yun yung buhay na walang hanggan. Okay? Paalala, huwag nating tularan ng binatang mayaman. Nagtanong, sinagot at nalaman ang sagot, ngunit di niya ginawa ang tamang sagot na narinig niya. Huwag nating siyang tularan. Huwag din sana kayo magtatanong ha, pasensya na, hindi ko sinasabing baka may mag-attempt. Huwag kayo magtatanong ng isang bagay na pag narinig nyo yung sagot, hindi nyo naman gagawin yung sagot. Pwede ba yon? Ba't ka nagtatanong? Kasi, ano kaya, ba't nagtatanong? Una, syempre dahil gusto mong malaman ang katotohanan at dapat ang pinaka-reason mo kaya ka nagtatanong, hindi lang para malaman mo ang katotohanan, kundi willing mong gawin ang katotohanan. Amen po ba? Kung na-realize ng binatang mayaman na pag sinurrender niya yung yaman niya, yes, ang isip dapat ng binatang mayaman, mauubos din naman to, mawawala din naman to, pero pag si Lord ang naging yaman ko, wala na, lifetime na si Lord. Hindi niya naisip. At yun ang gusto kong i-alok sa inyo sa oras na ito, na kung mayroon kang katiting na yaman, kung mayroon kang specific na pinaglalaanan, kapatid, i-invest mo yan sa Diyos. I-offer mo yan sa Panginoon at sabi mo, Lord, kung ito, Panginoon Lord, ang magiging dahilan para mapalapit ako sa iyo lalo, para magkaroon ako ng buhay na walang hanggan, so be it, maging sa iyo na ito, Panginoon. Alam niyo kung ano yung gusto ng Panginoon sa iyo? Ikaw mismo. Amen? Ikaw mismo ang gusto ng Panginoon na invest sa Kanya. Hindi yung mga bagay-bagay sa ating buhay. So, wag nating gayahin yung binatang mayaman. Kung may naiisip ka, at dalangin ko someday kapag tayo pinagpala ng Panginoon, wag nating tutularan yung binatang mayaman na ito. Okay? Lahat ng pwede nating maipon ng mga bagay dito sa sanlibutan ay maaaring masira. Okay? Maaaring masira. Sabi dito, manakaw o maglaho sapagkat ang mga bagay na panlupa ay may hangganan. Yan ho ang conclusion natin. Yan ang conclusion natin dahil lahat naman talaga ng bagay na meron tayo dito, yes, someday makakapagpundar ang ating mga kapatid dito ng magandang bahay, magkakaroon siya ng magagandang mga sasakyan, yes, normally. Ang mga kabataan natin magiging professional, then anong mangyayari sa mga professional? Magiging maayos ang buhay ng mga yan. Pero lagi mong tatandaan na lahat na mapupundar mo sa sanlibutan, hindi yan, wala yang eternal value. Amen o? Lahat yan ay may kasiraan, pwedeng nakawin, pwedeng maglaho, sapagkat yan ay mga sanlibutan. Sa langit lang, safe mag-invest. Amen po ba tayo dyan? Amen. Sa langit lang ho. Ang word na langit dyan, sa spiritual na bagay lang, safe mag-invest, mag-ipon at maglaan ng kayamanan, dahil doon lamang ang walang maninira at walang magnanakaw. Then finally ho, dito tayo sa hamon. Mas paglaanan natin ng mga bagay na espiritual upang tayo makapag-impok ng tunay na yaman sa langit. Mas paglaanan ho natin. Ano ba ang mga espiritual na bagay na pwede natin hong ikaayos sa harapan ng Panginoon? Pag-pray. Sabi ko sa inyo, pwede mag-pray, pero walang kabuhay-buhay sa harapan ni Lord. May prayer na hanggang bubong lang. Ang prayer na hinahanap ng Panginoon, hindi yung hanggang bubong lang, prayer na malakas, prayer na mahina. Ang hinahanap ng Diyos na prayer, eto, puso ang gamit. Amen po ba? Puso ang gamit.
puso. Pag nagbabasa ka ng Biblia, maganda rin application yon, maganda rin lifestyle yon, yung pagbabasa ng Biblia, pero huwag kang magbasa ng Biblia na ano ho, parang requirements lang. Devotion, wag din gagawin yung devotion dahil requirements lang. Kapatid, kung lahat ng bagay na gagawin mo na yan, i-offer mo sa Diyos, doon lang siya nagkakaroon siya ng value. Sabi dito ho, magagawa lamang natin ito kung susundin natin ang utos ng Diyos. Yung una, tatalikuran natin ang mga makamundo, mga bagay, which is yung mga kasalanan. At higit sa lahat, mananampalataya at susunod tayo sa ating Panginoong Hesus na ating tagapagligtas na magbibigay sa atin ng tiyak at tunay na yaman. Ito ang kaligtasan na tinatawag nating buhay na walang hanggan. Mga kapatid, pinaka-the best na makukuha, na natanggap na natin sa Panginoon ay yung yaman na ngayon ay tinatawag nating kaligtasan. Kapatid, ligtas ka na. Alam mo bang ligtas ka na? Kaya lang yung kaligtasan mo na yan, huwag mong ipagdamot. Alam mo bang maraming mga tao hindi pa ligtas na nag-aabang lang na kung paano mo i-share kung paano ka naligtas. Yung function dapat natin mga Kristiyano na nag-aakay, para kang ilaw, na nagpunta ka doon sa isang tao, ito yung ilaw oh. Pag nakita niya yung ilaw, ibig sabihin may makikita siyang liwanag. Yung kaligtasan na meron ka, yan yung ilaw na kailangan mong ipakita doon sa mga taong wala pang ilaw. Kaya lang ho, sad to say ho, mga Christian ngayon, okay na tayo-tayo lang. Masaya ba kayo na tayo-tayo lang? Huwag kayong papayag. Dahil kung tayo-tayo lang at okay na tayo sa ganito, hindi na ni Lord to itutuloy. Dahil ang simbahan na wala hong naaakay na, hindi na nagtutuloy yan. Anong tendency ho? Spiritually, mamamatay yung church. Pero tayo, nagsisikap tayo, nagpipray tayo, na patuloy tayong gamitin ng Panginoon para makapag-akay ng mga tao. Pwede mo ngayong motto ngayong taong ito, Lord, isosolid ko lang ang aking sarili para mag-akay ng iba. Pwede naman yun. Maganda mag-akay. Sabi ng Biblia, wag na wag kang mag-aakay kapag ikaw ay bulag. Mag-akay ka kapag ikaw ay mayroong paningin. Lord, ngayong taong ito, Lord, turuan mo ako. Lord, ngayong taong ito, Lord, patibayin mo ako. Pero Lord, sa susunod na taon, yung tinuruan ka na ni Lord, pinatibay ka na, anong gagawin mo? Kailangan na natin next year i-apply. Amen po ba? Amen. Kung tayo ho, each one bring one, sa dami na natin. Kaya lang ho, hindi basta-basta. Kasi nga ang kalaban natin, nakikipag-battle tayo sa sanlibutan, hindi rin natin alam kung sino talaga yung para sa Panginoon. Pero ang pinakamagagawa lang natin mga kapatid, sumunod tayo sa Panginoon, talikuran natin ang ating mga kasalanan, at ang pinakalas na sinasabi ng Biblia, kung gusto mo talaga magkaroon ng yaman sa langit, si Lord ang iyong maging Panginoon ng iyong buhay. Amen ho? Yan ho ang mensahe ng Panginoon sa oras na ito. Store up for yourselves treasures in heaven. Palapakan natin ng Panginoon.